Ako nga pala si Ames San Ralph M. Ikipelag ng Section LFCA 311E013. Ang topic ko ngayon is ang DFA or Deterministic Finite Automata. Pag sinabi nating DFA, ito yung meron siyang unique transition from each state to every input. Kumbaga siya, meron siyang condition para mag-transition siya sa next state kada input. So, ito yung example ko. String of weather data. Heat wave temperature greater than or equal 45 degrees Celsius or 113 degree Fahrenheit for 2 consecutive days. So, ito yung state ko. Q0, Q1, tsaka Q2. So, Q0, pag na-hit mo yung target temperature mo which is greater than or equal 45 degrees Celsius. So, magta-transition ka sa Q1. Dito. Transition ka yun sa Q1. So, ito rin naman, sa Q1, pag na-hit mo ulit yung temperature niya going to, second day, magta-transition ka papunta sa Q2. Dito. Ayan. 45 degrees Celsius. So, yan. Pag na-complete mo siya, ibig sabihin yan, siya na yung complete, state. Siya na yung final state. Kaya, pag final state, ginagawa natin is, lalagyan natin siya ng another circle. Palatandaan na siya na yung final state. Yan. So, paano naman if hindi niya ma-meet yung temperature sa unang araw pa lang? Babalik lang siya sa 0. Dito lang siya sa 0. Less than 45 degree Celsius. So, ganun din pag sa halimbawa, na-meet mo yung target heat mo ng Q1, then, hindi mo na-meet yung target heat mo papuntang day 2, kasi ang target natin is 2 consecutive days. So, pag di mo siya na-hit ng 2 consecutive days, sa papuntang, second day, babalik ka lang dito sa Q0. So, less than 45 degree Celsius. Yan. So, dito naman, halimbawa ito, na-hit na yung target hit mo sa Q2, then next day, di na na-hit. Hindi na babalik si Q2 sa Q1. Kasi ang target lang is 2 consecutive days lang naman. So, na-hit na siya. Babalik lang din siya dito sa Q2. Yan. Less than or greater than or equal 45 degrees Celsius. So, papalitan lang natin yung input natin. Pag papalitan natin ng 1, itong mga na hit na temperature, then sa mas mababa naman na temp or yung hindi nakahit ng temperature is i-input natin 0. So, papalitan lang natin yung kaninang nakalagay dyan na temperature, papalitan lang natin ng number. So, gagamitin kong number sa mga hindi na-meet yung target temperature, 0. So, dito, 0, 0, 0 din dito. Then naman sa mga nakaabot naman ng target heat, ang input natin is 1. So, 1 dito, 1 dito, then dito. Yan.
So, yan na yung complete state natin. So, yung language of the machines niya is all strings containing to 1, 1. So, ito na. Lang is equal to all strings containing to 1, 1. Yung LM is equal to all strings containing to 1, 1. So, pasok lang sa kanya is yung may magkasunod na 1, 1. M recognizes language machine. Automata recognizes language machine. So, ito yung mga pumasok sa kanya sa ano natin, language of the machine. Language of the machine is equal to 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Yan. So, yan na yung language of the machine na. Ito pa lang yung state diagram natin. So, paano natin siya gagawing formal definition ng automata? Gagamit tayo ng 5 tuples. So, yung 5 tuples natin is ito yung natin, 5 tuples ng DFA. So, Q is set of states. Ito yung Q0, Q1, tsaka Q2. Then, yung sigma naman is yung in-input natin ginamit natin input sa kanila. So, ito yung 0, tsaka 1. So, delta, siya yung transition function. Siya yung nagsasabi kung saan pupunta ang state pag nagbigay na ng input. So, example yung Q0. Pag nagbigay siya ng input na 1, pupunta siya ng Q1. Or pag nagbigay naman siya ng input na 0, babalik lang siya sa Q0. So, ganun. Then, Q0 naman, siya yung start state, ito. Then, yung F naman, siya yung final state natin. So, yun lang yung DFA.